Napansin niyo ba na tuwing tumataas ang presyo ng langis sa bansa, laging bumabalik ang usapan tungkol sa Petron? Sa tindi ng problema sa presyo ng petrolyo ngayon, kung saan ang presyo ng diesel at gasolina ay parang wala nang balak bumaba, marami sa atin ang nagtatanong kung may magagawa pa ba ang gobyerno para pigilan ito. Maraming Pilipino ang naniniwala na kung ang gobyerno pa rin ang may-ari ng Petron, ay baka mas madali sanang mapababa ang presyo ng gasolina sa mga gasolinahan. Ang mas nakapagtataka pa rito, ilang beses na ring inalok ni Ramon ang boss ng San Miguel Corporation, na handa niyang ibenta ang Petron pabalik sa gobyerno. Inalok niya ito noon kay dating Pangulong Duterte at hanggang ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos ay bukas pa rin ang alok na ito. Pero kahit na kumita ang Petron ng mahigit 15 bilyong piso nitong 2025, bakit kaya parang ayaw itong kunin ng pamahalaan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Para masagot iyan, kailangan nating balikan ang kwento kung paano ba ito nawala sa kamay ng gobyerno at kung bakit naging mabigat na problema ito noon. Kung hindi nyo na itatanong, ang Petron ay dati talagang pagmamay-ari ng ating gobyerno. Nagsimula ang lahat noong 1973 nang bumili ang pamahalaan ng dalawang malalaking kumpanya ng langis sa tulong ng Philippine National Oil Company o PNOC. Binili nila ang PhilOil dahil sa planta nito sa Bataan at ang Esso Philippines na kilala bilang pinakamalaking kumpanya ng langis noon. Ginawa ito ng ating pamahalaan para masiguro na hindi tayo mauubusan ng supply ng langis sa gitna ng krisis sa buong mundo noong panahon na iyon. Pinagsama ang mga kumpanyang ito at kalaunan ay binigyan ng pangalang Petron noong 1988. Noong una ay naging maayos naman ang takbo, pero nagkaroon ng malaking problema sa pera. Para mapanatiling mababa ang presyo ng langis noon, kailangang maglabas ng gobyerno ng dambuhalang pera para sa subsidy. Ibig sabihin, ang gobyerno ang nagbabayad ng kulang sa presyo para lang hindi masyadong mahirapan ang mga tao. Pero habang tumatagal, naging masyadong mabigat na ito sa bulsa ng bansa. Imbes na kumita ang gobyerno, naging pabigat lang ang Petron dahil sa laki ng pondong kailangang ibigay para rito. Kaya naman noong panahon ni Pangulong Fidel Vito Ramos, noong 1994, napagdesisyunan nila na ibenta na ang mga parte ng kumpanya sa mga pribadong tao at grupo. Bukod sa napakalaking halaga na kailangan nating ilabas, may iba pang mga dahilan kung bakit tila malayo sa katotohanan na makuha nating muli ang Petron. Gaya ng nabanggit natin, ang unang malaking harang ay ang presyo. Isipin nyo, ang kailangang ilabas na pera ay maaaring umabot sa 450 bilyong piso. Sa totoo lang, ang halagang ito ay katumbas na ng maraming taon na budget para sa pagtatayo ng mga silid-aralan o pagbili ng mga kagamitan sa ating mga ospital. Kung ang pera na para sa kalusugan at edukasyon ay gagamitin lang para bumili ng isang kumpanya, baka mas marami tayong maging problema sa huli. Ang gobyerno ay kailangang mamili kung ang mas murang gasolina ba o mas maayos na serbisyo publiko. Ang pangalawang dahilan ay ang tinatawag nating subsidy trap. Maraming tao ang umaasa na kapag naging pagmamay-ari na muli ng gobyerno ang Petron, ay bababa na ang presyo ng gasolina. Pero ang totoo, ang presyo ng langis sa buong mundo ay hindi kontrolado ng ating bansa. Kung gusto ng gobyerno na ibenta ang langis sa presyong mura, kailangan nilang abunuhan ang kulang na halaga gamit ang kaban ng bayan. Ito ang nangyari noong unang panahon kung saan ang Petron ay naging butas sa bulsa ng gobyerno dahil sa laki ng pondong kailangang ibuhos para lang mapababa ang presyo. Imbes na gamitin ang pera sa ibang proyekto, napupunta lang ito lahat sa gasolina. Pangatlong dahilan ay ang usapin ng management o pamamalakad. Sa ngayon, ang Petron ay pinapatakbo ng isang pribadong kumpanya na may sapat na kaalaman at teknolohiya para mapanatiling kumikita ang negosyo. Kapag binalik ito sa gobyerno, may takot ang maraming eksperto na baka mapuno ito ng politika. Alam naman nating lahat na kapag ang isang ahensya ay hawak ng gobyerno, minsan ay nagkakaroon ng problema sa mabagal na desisyon o kaya ay kakulangan sa pondo para sa mga makabagong makinarya. Ang Petron ay may malaking refinery sa Bataan
na nangangailangan ng tuloy-tuloy na pag-aalaga at pondo para hindi ito maluma o masira. Panghuli, ang Oil Deregulation Law. Dahil sa batas na ito, hindi na pwedeng makialam ang gobyerno sa pagtatakda ng presyo ng langis. Ang presyo ay nakadepende na sa galaw ng merkado sa ibang bansa. Kahit bilhin pa ng gobyerno ang petron, kailangan pa rin nilang sumunod sa batas na ito maliban na lang kung babaguhin ang buong sistema ng ating bansa pagdating sa langis. Nakikita nyo na ba ang hirap ng sitwasyon? Gusto nating lahat ng mas murang langis, pero ang solusyon ay hindi kasing simple ng pagbili lang ng isang kumpanya. Bukod sa mga binanggit nating problema sa pera, may mas malalim at mas seryosong dahilan pa kung bakit parang ayaw hawakan ng gobyerno ang petron. Isipin nyo, kapag ang gobyerno na ang may-ari ng pinakamalaking kumpanya ng langis sa bansa, siguradong magsisimula ng humingi ang lahat ng mas mababang presyo. Dahil pera ng taumbayan ang ginamit pambili, natural lang na umasa tayo na baka maging 50 o 60 piso na lang muli ang gasolina. Pero sa totoo lang, dito papasok ang tinatawag nating bitag. Dahil sobrang mahal ng krudo sa buong mundo ngayon, mapipilitan ng gobyerno na magpaluwal ng bilyon-bilyong piso para lang mapababa ang presyo sa mga gasolinahan. Ang tawag dito ay subsidy at ang masakit na katotohanan, ang perang pambayad dito ay galing din sa ating mga buwis. Parang kinuha lang natin ang pera sa kaliwang bulsa para ilagay sa kanan, pero sa dulo, baka mas lalong maubos ang pondo para sa ibang proyekto. Pangatlo sa mga dahilan na dapat nating tignan ay ang usapin ng korupsyon. Aminin natin, sa kasaysayan ng ating bansa, maraming mga negosyong hawak ng gobyerno ang hindi napapatakbo ng maayos. Kapag ang isang malaking kumpanya gaya ng petron ay pinasok na ng politika, madalas ay nagkakaroon ng mga issue sa maling paggamit ng pondo o kaya naman ay hindi nagiging mahusay ang pamamalakad. Sa ilalim ng isang pribadong kumpanya gaya ng San Miguel, kailangan nilang maging maayos dahil negosyo ang nakasalalay at kailangan nilang kumita. Pero kapag gobyerno na ang may hawak, mawawala ang ganitong klaseng higpit sa trabaho at baka masangkot lang ito sa mga nakaka-stress na anomalya na tayo rin ang magbabayad sa huli. Pero ang pinakamabigat sa lahat ay ang tinatawag nating US Alliance Risk o ang panganib sa relasyon natin sa Amerika. Kapag naging pagmamay-ari na ng gobyerno ang petron, hindi na lang ito simpleng bentahan ng langis. Magiging usapin na ito ng ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. Halimbawa na lang, paano kung may ibang bansa gaya ng Russia, Iran o Venezuela na nagbebenta ng sobrang murang langis pero may mga sanctions o bawal silang bentahan ayon sa Amerika? Kung bibili ang gobyerno ng Pilipinas doon para makatipid, siguradong magagalit ang United States. Kapag nangyari iyon, pwedeng maputol ang ating magandang ugnayan sa kanila. Hindi lang langis ang maapektuhan kundi pati ang ating kalakalan, ang halaga ng ating dolyar, ang shipping ng mga produkto at ang buong ekonomiya natin. Isang maling desisyon lang sa langis, pwedeng madamay ang trabaho at buhay ng bawat Pilipino. Nakikita niyo na ba kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito binibili muli ng pamahalaan? Hindi lang pala ito tungkol sa pagkakaroon ng sariling gasolinahan. Ito ay tungkol sa bilyon-bilyong pisong pondo, maayos na pamamalakad, at ang ating relasyon sa buong mundo. Bagamat masarap pangarapin na mayroon tayong sariling kontrol sa presyo, kailangan din nating tignan ang mga panganib na dala nito. Baka sa kagustuhan nating makatipid ng ilang piso sa gasolina, mas malaking krisis naman ang kapalit nito sa hinaharap. Ngayon matapos nating himayin ang lahat ng ito, ano sa tingin nyo? Dapat pa rin bang ipilit ng gobyerno na bilhin ang petron sa kabila ng mga panganib na ito? O baka naman may mas magandang solusyon gaya ng pagbibigay na lang ng direktang tulong sa mga driver at magsasaka imbes na bilhin ang buong kumpanya? Napaka-importante na pag-usapan natin ito dahil lahat tayo ay apektado tuwing may galaw sa presyo ng langis. I-share nyo ang inyong mga naiisip sa comment section dahil binabasa namin lahat yan at huwag mo rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.